Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat ngayon December 11, 2023. Yan. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ginagawang madali ng bawat tagumpay ang mga sumusunod. Ano po yung madaling bagay gawin kapag ka nagtatagumpay tayo sa tulong ng ating Panginoong Diyos? Yan po ang ating aalamin ngayon po umaga na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, aming pong dalangin o Diyos ang aming pag-aaral ngayong December 11. Tulungan niyo po kami o Diyos na makita yung mga bagay na dating mahirap gawin, ngayon ay madali na lang dahil may pagtatagumpay sa tulong po ninyo. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa assurance ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa ating pong pinaka-key text, 8:37 ng Roma, sabi po dito, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nasa atin ay umiibig. So sino daw po ang higit na nagtatagumpay? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. No? Yung pagtatagumpay ng sanlibutan, masigit pa yung pagtatagumpay natin diyan. Kung marami ang successful sa negosyo, sa kanilang trabaho na wala ang ating Panginoon sa buhay nila, mas successful tayo sa kanila. Bagamat tayo ay ganito ang buhay natin. Mas successful tayo sa mga ibang mga tao na wala ang Panginoon sa piling nila. Sabi pa dito, nasa harapan mo ang gawain para mapabuti ang nalabi ng iyong pananampalataya sa pagbabago at pag-angat ng karakter. Nag-uumpisa ang bagong buhay sa kaluluwang binago. So ito yung number one mga kapatid na madaling gawin o madaling sundin yung pong pagbabago ng buhay kapag naranasan natin ng tagumpay sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Si Kristo ang nananahang tagapagligtas. Iyong mga ibinibilang na mahirap bitawan ay dapat isuko. Ano-ano po itong mga mahihirap bitawan na dapat isuko na madali na lang gawin ngayon o madali na lang sumunod. Huwag nang salitain ang dominante o diktador na salita pagkatapos ay makukuha ang mahalagang tagumpay. So tignan po natin, ang tunay na kaligayahan, sabi diyan, ay magiging resulta ng lahat ng pagtanggi sa sarili, ng bawat pagpapako ng sarili. Isang tagumpay na nakuha. Ang susunod ay mas madaling makakamit kung ipinahayag ni Moises ang mga oportunidad at mga pribilehiyong ibinigay sa kanya ng Diyos. Mapababayaan niya ang liwanag mula sa langit at magiging isang bigo at miserableng tao. So mga kapatid, ang tunay na kaligayahan po ay pagtanggi sa sarili. Madaling sumunod kapag naintindihan natin yung pagtatagumpay ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. So yung opportunity na ibinigay ng Panginoong Diyos kay Moises, ginarap niya. Bagamat siya ay mahina, hindi marunong magsalita, ginarap niya. Dahil ito ang Panginoong Diyos ang nagsabi. Kapag ang Diyos ang nagsabi, tiyak na mayroong pagtatagumpay dito. Kaya nga po nakalaya ang Israel sa Ehipto, no? Dahil ang Diyos ang pumili sa mga taong hindi naman karapat-dapat katulad ni Moises. No, hindi naman qualified kung sa skills lang talaga bagsak na siya. Mas qualified sa kanya si Aaron na magaling magsalita. Pero ang Diyos ang pumili. Kung ang Diyos ang pumili, sure yan na may pagtatagumpay mga kapatid. Nanggagaling sa ilalim ang kasalanan. Kapag ito ay nagpasasa na iluluklok sa kaluluwa si Satanas, nandun para isindihan ang mismong apoy ng impyerno. Hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan para pigilan ang kaligtasan ng kaluluwa. Sa halip ay nais niya maligtas ang lahat. So dito po mga kapatid, kapag yung kasalanan ay namalagi sa buhay natin, kapag yung kasalanan ay hindi po natin pinutol, para yung saging na namumunga, di ba? Para yung saging na tinutubuan uli ng saging kapag di mo tinanggal yung pinaka main ng saging na yun, hindi mo tinanggal yung pinaka ilalim ng saging, tutubo at tutubo yung saging hanggang tumami ng tumami. Ganyan ang kasalanan. At ang sabi dito, pinakamasama pa, luluklok si Satanas. Ibig sabihin merong magiging pugad ng kasalanan yung buhay. Gusto mo ba yun? Maging pugad. Kapag ang bahay ay hindi mo nilinis,
at hinayaan mong may mga ibon diyan na naglalagay ng mga daya-dayami, sa susunod magiging pugad yan ng mga ibon. Kapagka ang bahay mo ay pinabayaan mo na ang daga ay, pumapasok-pasok, sa susunod magiging pugad yan ng daga, yang bahay mo. Kaya mga kapatid, 'no, hangga't maaga pa linisin na natin. Linisin na natin ang ating isip, iwaksin na natin yung kasalanan sa ating isipan. Mangyayari yun kapag tinanggihan natin ang ating pong mga sarili sa kalayawan. Taglay ng tao ang liwanag at ang oportunidad, totoo po yun. At kung kanya itong palalaguin, ay maaari siyang magtagumpay. Maipapakita mo sa iyong buhay ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa pagtatagumpay. Kung ano daw, kung palalaguin, no, yung pong liwanag at oportunidad. Ano po yung liwanag na ito? Yung katotohanan. Ano po yung oportunidad? Yung manalangin sa Panginoong Diyos. Kung palalaguin natin ito sa biyaya ng ating Panginoon, mananagumpay tayo sa buhay na ito. Bagamat maraming kasalanan, maraming kabiguan, ang Diyos nariyan para sa bawat isa sa atin. Sabi diyan, nagsisikap si Satanas na itayo ang kanyang luklukan sa templo ng kaluluwa. Kapag naghari siya, ay ginagawa niya ang sarili niya na marinig at maramdaman sa galit ng mga damdamin sa salita ng sama ng loob na pinipighati ang sugat. Ayan. Ano daw po ang pagsisikap ni Satanas? Na tayo daw po ay maisadlak sa tukso, no? Maisadlak sa kasalanan. Yan po ang pagsisikap ng kaaway. Ngunit kung paano ang liwanag ay walang pakikisama sa liwanag, at si Satanas ay walang pakikisama kay Bilyan, dapat maging buo ang tao para sa isa at sa iba. Sa pagpapasakop sa sariling kalayawan, sa pag-ibig sa salapi, daya, panluloko, o anumang uri ng kasalanan. So dito po mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus walang pakikipag-isa kay Satanas. Ang liwanag at dilim ay hindi po nagsasama. Kung liwanag, liwanag. Kung dilim, dilim. Kaya tayo mga kapatid, kung liwanag, sa liwanag tayo. Kung sa dilim tayo. Hindi po pwede natin pagsamahin ang pananampalataya sa kalayawan ng mundo. Hindi po natin pwedeng pagsamahin ang sarili po nating adikain. Hindi po natin kailangan na pagsamahin yung pong daya ng sanlibutan at ang katotohanan. Ang kaya lang mag-mix ng half-truth, half-lie, si Satanas at ang mga bulaang propeta. Ayan po, no? Si Satanas. O, sa pamagitan ng mga bulaang propeta, kayang i-mix yung half-truth, half-lie. Ano po yung mga bulaang propeta? Pwedeng in the form of religion. So yan, mag-iingat tayo. In the form of religion, mga kapatid, pwede mahalo yung half-truth, half-lie. Kinakailangan na saliksikin ang banal na kasulatan, hindi basta-basta. Matindi po yan, mahirap yan. So pwede tayo madaya anytime dyan. Kanyang hinihikayat ang mga prinsipyo ni Satanas sa kanyang kaluluwa at isinasara ang pintuan ng langit sa sarili niya. Dahil sa kasalanan, pinalaya si Satanas mula sa langit. Si Satanas, inalis niya sinara niya yung pong pintuan, yung komunikasyon niya sa Panginoong Diyos. Kaya si Satanas, ayaw niya sa Panginoong Diyos, pero gusto niya lang sa langit. Kaya siya ay sinipa sa langit. Bakit? Hindi po pwede na gusto mo lang pumunta ng langit pero ayaw mo sa Diyos. No? Kung gusto mo pumunta sa langit, manampalataya ka sa Diyos. At ang Panginoong Diyos ang focus natin na puntahan doon sa langit. Kasi kung langit lang ang gusto natin at ayaw natin sa Panginoon, nonsense yun mga kapatid. Dahil ang pinupuntahan sa langit ay ang ating Panginoong Diyos. Hindi po yan pasyalan na pupunta ka sa isang magandang lugar at yun lang yung pakay mo. Doon sa may-ari ng resort, ayaw mo makita, wala kang pakialam na makita, gusto mo yung ginawa lang niya, pwede yun. Resort yun eh. Di ba? Pasyalan yun eh. Garden yun eh. O ano pa mang place event yan eh. Pero sa langit, hindi po pasyalan yan. Na ang gusto mo lang mapuntahan yung langit, tapos aalis ka na kagad doon. Hindi po ganun mga kapatid, doon tayo titira. Doon tayo magbabakasyon. Doon yung ating tunay na tahanan. Yun ang ating citizenship ayon sa banal na kasulatan. Kaya ang dapat na pupuntahan natin doon ang ating Panginoong Diyos. Ang focus natin ngayon, hindi yung langit, kundi ang ating Panginoong Diyos na nasa langit, mga kapatid. Yan po, no? Magkaiba yun na langit lang ang gusto mo kaysa ang Panginoong Diyos. Kapag ka langit lang gusto mo, tayo sa Diyos, parang si Satanas ka lang. Chupin na tayo doon, di ba? Sabi dito, at walang sino mang nagpapakasasa at nagkakandili ng kasalanan ang makapupunta sa langit. No? Kaya nagpapakasasa tayo sa pagkakasala. Hindi tayo makakapunta sa langit. Itama na natin ang dapat itama sa panahon natin.
Sapagkat kung gayon, si Satanas ay muli magkakaroon ng panghahawakan doon. Muli magkakaroon ng panghahawakan doon. Bakit mga kapatid? Nakapunta ka sa langit na nagpapakasasa ka sa kasalanan, sa langit ka, magiging access ka ni Satanas doon, magiging spy ka pa ni Satanas doon. Pero para nakapunta ka sa langit, ng ganun-ganun lang, makasalanan ka pero hindi ka bumalik sa Panginoong Diyos. Iniibig mo ang layo ng sanlibutan, nakapunta ka sa langit, magiging spy ka ni Satanas doon. Kaya walang pupunta doon sa langit na nananatili sa pagkakasala. Pupunta doon sa langit, nagsisikap na managumpay sa mundo ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Yan. Ang pupunta sa langit, ang tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Paliwanag yan mga kapatid. Sabi pa dito, kapag ang tao ay taimtim na nakikibahagi araw-araw sa pananagumpay sa mga depekto sa kanyang mga karakter, kanyang iniibig si Kristo sa templo ng kaluluwa. Ano daw po ang dapat gawin ng tao? Taimtim na nakikibahagi sa pananagumpay. Ibig sabihin, talagang nilalabanan yung pangit na karakter. Sinisikap natin na maging mabuti, maging mabait. And the rest will follow. The rest ay ang ating Panginoong Diyos ang gagawa ng kakulangan natin. Of course, hindi natin kayang palitan ng sarili nating balat, sabi sa Isaiah, di ba? Hindi natin kayang ma-perfect na 100% okay na agad yung ating buhay. Wala nang pagkakasala. Hindi natin kayang gawin yun. Ang kaya lang natin gawin ay yung pong determinasyon na makawala doon sa pagkakatali, sa pagkakasala, at ang Panginoong Diyos ang gagawa ng paraan para tayo ay totally mapiglas doon. Yun po mga kapatid. Pero kung hindi ka willing at hinahayaan mo na ikay talian ng kasalanan, lalo ka malulugmok doon. Dapat, mga kapatid, sinisikap mo na umalis doon at ang Panginoong Diyos ang tutulong sa atin. Para bagang kumunoy, no? Yung kasalanan ay isang parang kumunoy na kapag ikaw ay nagpupumiglas, lalo kang lumulubog, di ba? Pero magpumiglas ka, umanap ka ng paraan, ang Diyos ay tutulong sa iyo. Pero kung hinayaan mo lang lumubog ka ganun, wala kang ginawang paraan. Paano kang tutulungan ng Panginoon? Kailangan iangat din natin ang ating mga kamay. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Sa ilalim ng nakakasilaw ng mga lisinag ng liwanag ng mukha ni Kristo, ang kanyang buong pagkatao ay iniaangat at napapadakila. Ayan, sabi sa Testimonies for the Church. Madaling sumunod mga kapatid. Madaling sumunod kapag pinili natin ang pagkatagumpay. Kapag pinili natin ang Panginoon, madaling magtatagumpay tayo sa sarili nating kalayawan. Mapapanagumpay natin ang sarili nating atikain ng makasalanan. Madali tayong lalapit sa Panginoon kung tayo ay nasa pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating pong tagapagligtas. Kaya sabi dito sa 8:37 ng Roma, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. No? Magtatagumpay tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ na nagmamahal sa atin. Hindi lamang basta nagtagumpay, mahal pa tayo ng ating Panginoon Diyos. So pagpalain tayo ngayong araw ng Monday, mga kapatid, December 11. Pagpalain ng bawat isa sa atin at nawa mapanagumpayan natin yung sarili nating layaw, sarili nating pagkakasala. Mapanagumpayan natin sa tulong ng ating Panginoon Diyos. So ngayon, pangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin, yung ating mga prayer request. At pagkatapos nito, bago ito, ay pakinggan po muna natin ang papuri ng awit sa ating pong Panginoon Diyos. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw mapipikon ka. Minsan
sa'yo tuwing na siya ay hindi pabaya sa'yo dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwing na siya ay hindi pabaya sa'yo dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Amen mga kapatid, salamat po Ma'am Karin sa awit na yan. Ano po? Salamat din Pastor sa napakagandang message. Tunay naman na araw-araw ay nandyan ang ating Panginoon. Ano? Lumingon ka lang, sabi niya. Nandyan, siya laging nandyan sa iyo. Ano po? Ayan, at ginawang madali ang bawat tagumpay sa mga sumusunod. Tagumpay saan mga kapatid? Tagumpay sa pakikipaglaban. Kanino? Sa ating sarili pala, no? Sa ating sarili pala, sariling layaw, sariling ambisyon, sariling, basta pinakamahirap na kalaban ang sarili. Magtatagumpay tayo pag tayo susunod sa Kanya. Napakaganda. Ang ganda na po. Ang ganda, gusto ko yung point na sinabi ni Pastor. Magbabakasyon sa langit. Magbabakasyon ka lang sa langit. Tapos uwi ka na sa bahay mo. Sa inyo, uwian mo sa impyerno mga kapatid. Dahil dalawa lang no? Kung magbabakasyon ka lang sa langit at uwi ka na, tsaka ang bahay mo ay impyerno. Napakasakit. Naway, huwag tayo magbakasyon sa alinman sa dalawa na yan. Pag kustumira tayo doon sa langit na bayan, kung saan ang pupuntahan natin, sabi nga ni Pastor ay si Jesus, hindi talaga yung langit. Si Jesus na gusto nating makasama, hindi yung masarap na buhay sa langit. Ano po? Si Jesus na gusto nating makasama. Kaya lang, hindi nga naman tayo makakapunta ron. Nandala-dala natin yung ating pride. Ano? Wala tayong dadaling mabigat. Damit lang ang dala natin na punta. Walang mga pabigat. Alam, mga naka-backpack na pride. Wala naka-stroller na mga ambisyon, mga kayamanan, kinto, gold. Ano po? At mga kaalamang panglupa. Hindi na ayaw natin ibigay sa iba. Kasi intellectual property natin yun. Ako po, hindi natin madadala sa langit yan mga kapatid. Iiwan natin dito yan mga mabibigat. Damit lang ating dadalhin. Puting damit. Ayan, kagaya ng mga anghel na po. So ayan, ano po, sama natin sa panalangin ng bawat isa na tayo ay magtagumpay. Madali ng madali. Ayan na, tayo ay sama-samang magpandalangin. Sama natin sa panalangin yung pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto, Rizal Joyce Lucas at Angela Sarmiento. Sige po, sama po natin sila sa panalangin. Mga estudyante siguro ito. Ano po? Sige po, pag-pray natin sila. At baka meron pa sa taas. Wala na. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po muli kami sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising na may panibagong buhay, panibagong kalakasan at panibagong pag-asa na nagbumula po sa inyo. Salamat sa mensahe ng binigyan nyo sa amin sa umaga na ito. Isang pagpapaalala na kami madaling magtatagumpay kung kami ay magiging masunurin po sa inyo, kung kami magpapagamit po sa inyo at willing na sumunod sa inyo. Salamat sa inyong gabay at patnubay. Turuan niyo po kami kung paano kami mas madaling makapagtatagumpay. Tulungan niyo kami na aming iwanan ang aming mga dala-dalang mabigat sa buhay, ang aming mga ambisyon, ang aming mga trabaho, ang aming mga layo na kung saan mabigat ito para dalhin patungo riyan sa langit na bayan.
Tulungan niyo kami ang madala namin ay mga tinanim namin mga kabutihan. Tinanim namin mga kabutihan sa kapwa na inyong itinuro sa amin. Maraming salamat po at kami ay patuloy na ginagabayan sa bawat umaga. At sila ay patuloy na at kami ay patuloy ninyong tulungang magtagumpay sa pakipaglaban sa aming sarili. At alam namin na kayo nariyan araw-araw sa aming pamumuhay, handang tumulong sa amin. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto. Sila po ay may sakit. Sina Rizal Joyce Lucas at si Angela Sarmiento. Alam po namin na kayo bilang aming dakilang manggagamot ay handang tumulong. Kami tumatawag po sa inyo. Kaya sa mga oras na ito, hipuin po sila na inyong mapagpagaling na kamay. Pagkaloob sa kanila ang mga dapat nilang gawin, mahusay na manggagamot at maibisan gamot, at lalo higit sa lahat ang kanilang disiplina sa kanilang pagsunod sa mga bawal at hindi bawal, upang sa ganun sila ay mabilis gumaling, makarecover at tuluyang gumaling sa piling po ninyo, at makita nila na kayo ang tunay na manggagamot na nagpagaling sa kanila. Maibalita nila ito sa kanilang nasasakupan, kamag-anak, kaibigan, kakilala, na ang pagtitiwala sa inyo ay lubos na tulay talaga nagpapagaling, at kayo ay aming personal at tagapagligtas. Patuloy namin sinasama sa panalangin sina Shirley Jacinto na patuloy pa rin may problema sa kanyang kalusugan. Nawa siya ay patuloy ng hipuin na mapagpagaling na kamay at ipanumpahalik ang kanyang lakas at siya ay maka-attend na ulit ng Sabat, mga susunod na Sabat. At ngayon din ang comfort sa family ni Nanay Nerissa, patuloy naming hinihiling at ipagkaloob sa kanilang mga pangailangan. Ngayon din ang tatay ni Doc Mika na patuloy pa rin namin sinasama sa panalangin, na pakipaglaban pa rin para sa kanyang kalakasan at sarili. Si Brother Cleto Salazar, patuloy na kalakasan ang aming dalangin para sa kanya. Si Sister Jinjin na naoperahan, patuloy namin sinasama sa panalangin. Ganyan din ang si Baby Shanaya at ang kanyang mga buong pamilya, si Brother Rudy, si Sister Kissy, si Ate Milen at ang kanilang buong pamilya. Patuloy naman ang inyong presensya manguna at patuloy na ang kanilang pananampalataya maging matatag at ang kanilang araw-araw na kabuhayan ay maging maayos. Bantayan po ang kanilang hanap buhay, maging pagpapala rin ito sa iba. Kasama din namin ang mga mama ni Pastor na sa kainta, nagpapalakas pa rin at nagpapagaling. At silang Brother James, Brother Kevin at si Pastor sa kanilang hinihintay na baby angel, Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, at Sister Jody sa nalalapit na panganak. Kasama na rin si Nessie Fernandez na patuloy pa rin nagpapagaling, nagpapagamot, si Jennifer Eusebio Pascua, Imelda Eugenio Garcia, si Sister Pesi sa kanyang sakit ay sana pagalingin din po ang kanyang karamdaman, na bumalik ang kanyang lakas at patuloy na makapagawa sa inyong mga gawain. Kaya din si Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, Jennifer de la Cruz, Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti, Gamboa, Lita, si Dayan, si Sister Pichi, Kuya Bobby sa kalakasan, Ate Lorna kalakasan sa kanyang araw-araw bigat na hanap buhay, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Petong, Kuya Mike Pablo, kalusugan ang aming kahilingan para sa pamilya ni na Sister Rose Crisel Carnado, Sister Dang de la Cruz, gayon din si Brother Renato Santos, Romney Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque, kasama na iba pa namin kapatiran na hindi namin nabanggit na nasa banig pa rin ang karamdaman. Aming lahat ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo na kayo ang dakilang magagamot, at umaasa kami na inyong ibibigay the best para sa amin ayon po sa inyong kalooban. Amin pong inihiling ang lahat na sa panalangin, ang lahat na nakikinig ngayon, umaga na ito, pagpalain ang aming buong maghapon. Ingatan kami sa aming mga gawain, ingatan kami sa aming pag-travel, ingatan kami sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa, upang kami maging karapat-dapat po sa inyo sa maghapon na ito.
Itong lahat ay aming inihiling sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, magandang umaga po sa lahat. At salamat sa patuloy na pagsama sa prayers. Ano po mga prayer warriors. Tunay na ang Panginoon ay natutuwa kapag mas maraming nananalangin sama-sama. Ano po. Kahit di man tayo magkakasama, magkakaharap dito, alam ng Panginoon na tayo sama-sama nananalangin sa Kanya. Ano po, at salamat sa mga patuloy na sumusubaybay, sa mga nagsishares. Maraming salamat po. At naway sa ating araw-araw na pakikinig, patuloy ang ating paglago. Ano po. Na kung ako ay nabe-bless, alam ko nabe-bless din po kayo. Ano po. Tayo lahat ay nare-remind at nare-revive at higit sa lahat na nabe-bless sa bawat araw. Kuya Arman, sabi ni Kuya, greetings from Roseville, California. Hello po, magandang gabi po sa inyo dyan. Alam ko ay around 6 or 7 kung di ako nagkakamali. Nauna kayo na isang oras sa amin at 13 hours. Kuya Arman Reyes, ayan po, miss namin kayo dito. Siya ay nasa San Leonardo Church dati, pero ngayon ay nagpunta na sa Amerika, bumalik na doon sa kanilang lugar doon, at nakikinig pa rin sila. Kikita ko rin pa misa-misa na naka-live din may iba pang mga nasa ibang bansa na nakikinig pa rin sa atin, kasi iba yung oras natin eh. So umaga sa atin, gabi sa kanila. So ngayon gabi na sa kanila. Tapos na yung actually papasikat yung araw sa atin, papagabi pa lang sa kanila ng linggo. Ayan, ano po, ng linggo. Sige po, good morning po sa inyo dyan, at good evening din pala sa inyo dyan, Kuya Arman Reyes, Brother Arman. Ayan. At sa Risa, good morning po. At Reby, Ma'am Berna, good morning sa inyo. Sister Tintin de Jesus, amen. At patuloy na pagbabalik, salamat. At si Kuya Melchor Canlas, Sister Marites Loreto, Sister Janet Gatmaitan, Brother Jojo Gatmaitan, miss namin kayo nung year end. Lagi tayo magkakasama dito, ngayon wala kayo. Anyway, susunod na taon, ayan, 1 year pa yun, matagal pa, pagandaan nyo po. At sa lahat ng mga nakikinig sa background, ano po, magandang umaga po sa ating lahat. God bless po sa bawat isa.